Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang isang kapighatiang ibinahagi ay isang kapighatiang nakahati. Ang pagbasa ng mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, 11 kabanata, mula unang talata hanggang 57 talata. Ang kamatayan ni Lazarus. Isang lalaking nagngangalang Lazarus na nakatira sa Betania ay nagkasakit. Ang Betania ay ang bayan kung saan nakatira si Maria at ang kanyang kapatid na si Marta. Itong si Maria ang nagbuhos ng pabango sa mga paa ng Panginoon at pinunasan ito ng kanyang buhok. Ang kapatid niyang si Lazarus ang may sakit. Ang magkapatid na babae ay nagpadala kay Jesus ng mensahe, "Panginoon, ang iyong mahal na kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Ang huling resulta ng sakit na ito ay hindi ang pagkamatay ni Lazarus. Ito ay nangyari upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, at ito ang magiging paraan kung saan ang anak ng Diyos ay tatanggap ng kaluwalhatian." Mahal ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazarus. Ngunit nang matanggap niya ang balita na si Lazarus ay may sakit, nanatili siya sa kinaroroonan niya ng 2 araw pa. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad, "Bumalik tayo sa Judea." "Guro," sagot ng mga alagad, "kamakailan lang ay gusto ka ng mga tao roon na batuhin at may balak ka pang bumalik?" Sinabi ni Jesus, "Ang isang araw ay may 12 oras, hindi ba? Kaya't ang sino mang lumalakad sa liwanag ng araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang liwanag ng mundong ito. Ngunit kung lumalakad siya sa gabi, ay natitisod siya, sapagkat wala siyang liwanag." Sinabi ito ni Jesus at saka idinagdag, "Ang ating kaibigang si Lazarus ay natutulog, ngunit paroroon ako at gigisingin siya." Sumagot ang mga alagad, "Kung siya ay natutulog, Panginoon, siya ay gagaling." Ang ibig sabihin ni Jesus ay namatay na si Lazarus, ngunit naisip nila na natural na pagtulog ang ibig niyang sabihin. Kaya't malinaw na sinabi sa kanila ni Jesus, "Si Lazarus ay patay na, ngunit alang-alang sa inyong kapakanan ay nagagalak ako na hindi niya ako kasama upang kayo ay magsisampalataya. Puntahan natin siya." Sinabi ni Tomas, tinatawag na kambal, sa kanyang mga kapwa-alagad, "Tayong lahat ay sumama sa Guro upang tayo ay mamatay na kasama niya." Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Nang dumating si Jesus, napag-alaman niya na si Lazarus ay 4 na araw nang nakalibing. Ang Betania ay wala pang 2 milya mula sa Jerusalem, at maraming Hudyano ang pumunta kay Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay parating, siya ay lumabas upang salubungin siya, ngunit si Maria ay nanatili sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, "Kung narito ka, Panginoon,
hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit alam ko na kahit ngayon ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin mo sa Kanya. Ang iyong kapatid ay muling mabubuhay, sinabi sa kanya ni Jesus. Alam ko, sagot niya, na siya ay muling mabubuhay sa huling araw. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang naniniwala sa akin ay mabubuhay, kahit na siya ay namatay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? Opo, Panginoon, sumagot siya. Naniniwala ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na darating sa mundo. Si Jesus ay nagdalamhati. Pagkasabi nito ni Marta, bumalik siya at tinawag ng lihim ang kanyang kapatid na si Maria. Narito ang guro, sabi niya sa kanya, at hinihiling ka. Nang marinig ito ni Maria, tumayo siya at nagmadaling lumabas upang salubungin siya. Si Jesus ay hindi pa dumarating sa nayon, ngunit nasa lugar pa rin siya kung saan siya nakita ni Marta. Sinundan siya ng mga taong nasa bahay kasama ni Maria na nakikidalamhati sa kanya nang makita siyang tumayo at nagmamadaling lumabas. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang doon magdalamhati. Dumating si Maria kung saan naroon si Jesus, at nang makita niya siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. Panginoon, ang sabi niya, kung nandito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Nakita siya ni Jesus na umiiyak at nakita niya kung paanong ang mga taong kasama niya ay umiiyak din. Ang kanyang puso ay naantig at siya ay lubhang naantig. Saan mo siya inilibing? Tanong niya sa kanila. Halika, tingnan mo, Panginoon, sagot nila. Si Jesus ay umiyak. Tingnan ninyo kung gaano niya siya kamahal, sabi ng mga tao. Ngunit ang ilan sa kanila ay nagsabi, nabigyan niya ng paningin ng bulag, hindi ba? Kaya niyang pigilang mamatay si Lazarus? Si Lazarus ay binuhay. Si Jesus ay muli na namang naantig ng malalim, kaya pumunta si Jesus sa libingan na isang yungib na may nakalagay na bato sa pasukan. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Sumagot si Marta, na kapatid ng namatay. Magkakaroon ng masamang amoy, Panginoon. 4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos kung maniniwala ka? Inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at sinabi, Ako ay nagpapasalamat sa iyo, Ama, na ikaw ay laging nakikinig sa akin. Alam kong palagi kang nakikinig sa akin, ngunit sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga tao rito, upang maniwala sila na isinugo mo ako. Pagkatapos niyang sabihin nito, sumigaw siya sa malakas na tinig, Lazarus, lumabas ka! Siya ay lumabas, ang kanyang mga kamay at paa ay nababalot ng mga tela at may tela sa mukha. Kalagan ninyo siya, ang sabi ni Jesus sa kanila, at pabayaan ninyo siya. Ang balak laban kay Jesus. Marami sa mga taong bumisita kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus
at naniwala sila sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay bumalik sa mga Pariseo at sinabi sa kanila kung ano ang ginawa ni Jesus. Kaya't ang mga Pariseo at ang mga punong saserdote ay nakipagpulong sa konseho at sinabi, "Anong gagawin natin? Tingnan ng lahat ng mga himala na ginagawa ng taong ito. Kung hahayaan natin siyang magpatuloy sa ganitong paraan, maniniwala ang lahat sa kanya at kikilos ang mga awtoridad ng Roma at sisirain ang ating templo at ang ating bansa." Ang isa sa kanila na nagngangalang Caiphas, na siyang punong pari noong taong iyon, ay nagsabi, "Anong hangal ninyo? Hindi niyo ba nauunawaan na mas mabuti para sa inyo na mamatay ang isang tao para sa bayan sa halip na sirain ang buong bansa?" Sa totoo lang, hindi niya ito sinabi sa kanyang sarili. Sa halip, bilang siya ay punong pari sa taong iyon, siya ay nagpropesiya na si Jesus ay mamamatay para sa mga Hudyo at hindi lamang para sa kanila, kundi upang tipunin sa isang katawan ang lahat ng nakakalat na bayan ng Diyos. Mula sa araw na iyon ay nagplano ang mga awtoridad ng Hudyo na patayin si Jesus. Kaya't si Jesus ay hindi hayagang naglakbay sa Judea, ngunit umalis at pumunta sa isang lugar na malapit sa disyerto, sa isang bayan na pinangalan ng Ephraim, kung saan nanatili siya kasama ang mga alagad. Malapit na ang panahon ng pista ng Pasko at maraming tao ang umahon mula sa kanilang bayan patungo sa Jerusalem upang isagawa ang ritual ng paglilinis bago ang pista. Hinahanap nila si Jesus, at nang sila'y nagtitipon sa templo, nagtanong-tanong sila sa isa't isa, "Ano sa tingin ninyo? Tiyak na hindi siya pupunta sa pista, hindi ba?" Ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo ay nag-utos na kung sino man ang nakakaalam kung nasaan si Jesus, dapat niyang iulat ito upang siya ay madakip nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pagninilayang mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, 11 kabanata, mula 14 na talata hanggang 36 na talata. Kaya't malinaw na sinabi sa kanila ni Jesus, "Si Lazarus ay patay na, ngunit alang-alang sa inyong kapakanan ay nagagalak ako na hindi niya ako kasama, upang kayo ay magsisampalataya. Puntahan natin siya." Sinabi ni Tomas, tinatawag na Kambal, sa kanyang mga kapwa-alagad, "Tayong lahat ay sumama sa guro upang tayo ay mamatay na kasama niya." Nang dumating si Jesus, napag-alaman niya na si Lazarus ay 4 na araw nang nakalibing. Ang Betanya ay wala pang 2 milya mula sa Jerusalem, at maraming Hudyano ang pumunta kay Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay parating, siya ay lumabas upang salubungin siya, ngunit si Maria ay nanatili sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, "Kung narito ka, Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit alam ko na kahit ngayon ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin mo sa Kanya. Ang iyong kapatid ay muling mabubuhay," sinabi sa kanya ni Jesus.
Alam ko, sagot niya, na siya ay muling mabubuhay sa huling araw. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang naniniwala sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay namatay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito?" "Opo, Panginoon," sumagot siya. "Naniniwala ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na darating sa mundo." Pagkasabi nito ni Marta, bumalik siya at tinawag ng lihim ang kanyang kapatid na si Maria. "Narito ang guro," sabi niya sa kanya, "at hinihiling ka." Nang marinig ito ni Maria, tumayo siya at nagmadaling lumabas upang salubungin siya. Si Jesus ay hindi pa dumarating sa nayon, ngunit nasa lugar pa rin kung saan siya nakita ni Marta. Sinundan siya ng mga taong nasa bahay kasama ni Maria na nakikipagdalamhati sa kanya. Nang makita siyang tumayo at nagmamadaling lumabas, akala nila ay pupunta siya sa libingan upang doon magdalamhati. Dumating si Maria kung saan naroon si Jesus, at nang makita niya siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. "Panginoon," ang sabi niya, "kung nandito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko." Nakita siya ni Jesus na umiiyak, at nakita niya kung paano ang mga taong kasama niya ay umiiyak din. Ang kanyang puso ay naantig at siya ay lubhang naantig. "Saan mo siya inilibing?" tanong niya sa kanila. "Halika at tingnan mo, Panginoon," sagot nila. Si Jesus ay umiyak. "Tingnan ninyo kung gaano niya siya kamahal," sabi ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa dakilang Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, hayaan po ninyong i-share ko sa inyo ang aking maikling pagninilay sa kababasa ko lang na pagninilayang mabuting balita. Ang pagninilay na ito ay pinamagatan kong dumamay sa mga nagdadalamhati. Sa buhay ko ay marami akong narinig na mga kwento tungkol sa mga taong may malaking puso para sa kapwa, at ang iba nga dito ay personal kong nasaksihan. Tulad ng isang kwentong ito ng isang OFW sa Saudi na nakita ng kanyang kasama sa trabaho na pinupunit ang mga larawan ng kanyang asawa at sinisira ang lahat ng kanyang gamit sa loob ng kanyang kwarto habang umiiyak. Sa bandang huli, napagod ang lalaki kaya sumalampak ito sa isang sulok ng kwarto at nagpatuloy umiyak. Sa puntong ito, nilapitan siya ng kanyang kasamahan sa trabaho. Umupo sa tabi niya at inakbayan siya ng tahimik. Nang maglaon ay kumalma na rin ang lalaki. Nang lumabas siya ng kwarto, tinanong siya ng iba pang mga kasamahan nila sa bahay kung ano ang sinabi niya sa kasama nila para kumalma ito. "Wala," sagot ng lalaki. "Nakinig at nakiiyak ako sa kanya." Minsan, iyon ang pinakamagandang bagay na magagawa natin para sa mga taong dumaranas ng matinding pagdadalamhati. Kadalasan, ang mga pagtatangka nating magsabi ng matalino at kapaki-pakinabang na mga salita ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pag-upo lamang sa tabi
ng isang nagdadalamhati. Hawak ang kanilang kamay at makidalamhati kasama nila. Ayon kay Apostol Pablo, may isang paraan na makakatulong tayo sa ating kapwa. Mananampalataya man o hindi, basahin natin ang Roma, Kabanata 12, talata 15. Maging masaya kasama ng mga masaya, umiyak kasama ng mga umiiyak. Ang prinsipyong ito ay ipinakita rin ng Panginoong Hesus nang bisitahin niya sina Maria at Marta nang mamatay ang kaibigan niyang si Lazarus. Balikan natin ang nakasulat sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kabanata 11, talata 35. Si Jesus ay umiyak. At ang pagtangis na ito ng Panginoong Hesus ay nasaksihan ng mga tao na naroroon ng mga sandaling iyon. Balikan natin muli ang nakasulat sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kabanata 11, talata 36. Tingnan ninyo kung gaano niya siya kamahal, sabi ng mga tao. Kaya mas madalas minsan na ang pinakamagandang bagay na magagawa natin para sa mga taong dumadaan sa pinakamalungkot na landas ng buhay ay ang damayan silang magdalamhati. Ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus na mahalagang makibahagi sa pagluha ng iba. At ngayon kabayan, bago ka matulog ngayong gabi, pagnilayan mo sana ang bagay na ito. May nangangailangan ba ng aking pakikiramay sa kanyang pagdadalamhati ngayon? At bago ako tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang siping ito. Ang isang taos-pusong luha ay maaaring magpakita ng ating pagmamahal na hindi kayang gawin ng mga salita. Sinasabi nito, gusto kong makibahagi sa iyong pasakit. Ang puso ko ay nakikiramay sa iyo. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.